Hello kabayan! Ayan, so welcome sa ating Level 3 training. By the way, my name is Coach Camilo Salvador at ako yung magtuturo sa iyo all about OVI. So ang pag-uusapan naman natin ngayon is kung paano ka magiging effective InsurTech agent at paano mo to i-share sa mga kakilala at kaibigan mo, sa market mo, local man or abroad. Mas maganda meron kang ballpen at papel para maisulat mo lahat ng napaka-importanteng mga details na sasabihin ko ngayon. At syempre, mas dapat naka-headset ka at naka-focus ka sa pag-usapan natin kasi mas magandang naka-focus ka para mas maintindihan mo. Tama po ba? Para mas maintindihan mo kung paano ka pa kikita ng sobrang laki at kung nasa abroad ka, paano ka naman makauwi for good. So ito yung pag-uusapan natin kabayan, okay? OVI training ito ngayon na kung saan matututunan mo how to share our insurance effectively. So ito kabayan, ano nga ba yung insurance? Okay, marami kasi nagtatanong, what is insurance? Ano nga ba yan? So, insurance is a practice of arrangement by which a company agency provides a guarantee of compensation from specified loss, damage, illness, or death in return of payment. Okay? So, ito pala ay ginagawa ng mga company para protektahan yung mga asset natin kung saan yung mga tao kagaya natin. Right? So ano nga ba yung OVI? This is all about Orbis Victus International. Ano nga ba ito? So it's a combination of two Latin words and a symbol. So ano ba yan? Orbis means compass, symbolizes guidance, direction, and positive movement. While Victus, it's life, victory, and success. Ano naman yung XV? XV means 15 years of the company when OVI launched. Kasi na-create or nabuo itong OVI during the 15th year of the company kung saan sumilang or ipinanganak si OVI. Alright? So, ano nga ba yung OVI? OVI is the most in-demand digital income protection. Ibig sabihin, online na. Okay? Ito yung pinakamaganda sa lahat ng mga magagandang insurance dyan sa labas. Open to all Filipino, local and overseas. Kasi karamihan ng mga insurance typical dito sa Pilipinas, nakafocus lang sila sa Pilipinas. Tayo naman, kahit nasa ibang bansa, lalo na ikaw, nasa ibang bansa ka, or may kakilala ka sa ibang bansa, mas maganda covered ka nito. Alright? Paperless, online processing, alright? Fastest claims. Kasi sa mga traditional na insurance ngayon, kapag nag-apply ka sa kanila, marami kang pipil-upan. Tama ba? At ang malupit dyan, pag nag-claim ka naman, ang haba ng pila. What if pilay-pilay ka pa, pupunta ka sa opisina nila para mag-claim. Tama po ba? Samantalang dito, online na lahat ng proseso. Hindi ka mahihirapan kahit nasa ibang bansa ka pa. Okay? So, yung covered po natin dito, yung age policy po natin is 16 years old up to 65 years old. Kalimitan po sa iba, 18 years old up to 63 years old lang. Sa atin, may bonus pa. Kasi 16 years old up to 65 years old. Tama? So, bakit mayroon pang age limit? So, syempre, kasi wala naman sigurong company na magpapalugi kasi, di ba, yung prone to accident, yung mga below 16 at yung 65 above. Tama? So, next. Ito po, yung partner natin. Itong maganda kasi we are partner with Stronghold. Sino ba to si Stronghold? Stronghold, more than 60 years in the industry. Actually, 63 years old na yan to be exact. Trusted insurance provider yan ng LTO, SMDC, PLDT, Toyota Motors, PhilInvest, etc. Kung mapapansin mo kabayan, etong mga to ay mga matatatag yan. Etong mga to, yan mga entities na yan, actually kilala yan. Tama ba? Kilala yung mga yan. So, hindi naman siguro sila makikipag-partner dito kay Stronghold kung si Stronghold ay pipitsugin lang. Isa lang ibig sabihin yan. Nandito tayo sa pinakamatatag na insurance company sa Pilipinas. Okay, so wala tayong dapat ikatakot at hindi tayo dapat mangamba na kapag shinare natin to ay mapapahiya tayo. Tama ba? Dapat maging proud tayo. Maging proud ka bilang InsurTech agent or OVI agent. Okay? So, next. Anong binebenta nyo? Madalas yan ang tanong, di ba? Ano ba yung binebenta mo, kabayan? So, ito yung binebenta natin. Pwede mong sabihin sa kanila, emergency fund. Okay? May pondo ka. Magkano? 500,000 up to 1 million. Okay? Or pwede mo ring sabihin sa kanya, InsurTech. Ano ba yung InsurTech? Insurance technology, yung dating pahirapan sa process and claims. 'Di ba? Ngayon, mas pinabilis. Tama? So, pinagsama natin yung insurance and technology. Kaya InsurTech. Okay? Dati kasi pag insurance, ano yun eh? Traditional.
Tama? Ngayon naman, yung insurance ginawa ng online lahat. Okay? So digital na. Oh, di ba? Ang ganda. So, ano pa? Ano pang binibenta nyo? Peace of mind. Ano ba yung peace of mind na yan? Ito yung gusto mong meron ka, pero ayaw mong gamitin. Totoo naman, di ba? Wala naman sigurong taong gustong maaksidente. Tama? Wala naman taong gustong may mangyari sa kanya. Pero ang maganda niyan, pag meron ka nito, okay, na hindi mo kailangan, mas maganda kaysa naman kailangan mo, pero wala ka nito. Iba pa rin, lamang pag mayroong peace of mind. Yan. So, yan yung binibenta natin. Ano pa? Plus. Ito pa yung plus. Ito yung pinaka nagustuhan ko rito. Meron tinatawag na consumer empowerment. Hindi lang covered. Pwede mo rin pagkakitaan. Okay? From asset to liabilities, from expense to income. Kasi 'di ba pag nagpa-insured ka sa labas, 'di ba? Covered ka lang, kaso nga lang wala kang hindi ka pwedeng kumita. Sila yung kumikita sa iyo. Samantalang dito, covered ka na, pwede ka pang kumita na sobrang laki. Okay? So, 'di ba, in-explain naman na sa iyo ng sponsor mo kung paano yung kitaan dito. Ano ba yung Cell Pro? Ito yung product kasi natin. Baka tanungin, ano ba yung produkto nyo? Ano ba yung produkto mo? Okay, kabayan, ito yung produkto natin. Ang tawag natin dito, Seal Pro. Ulitin ko Seal Pro. Ano ba yung Seal Pro? It's self-empowered asset and life protection. Ang pinoprotektahan natin dito yung buhay. Ang pinoprotektahan natin dito yung asset. Pinoprotektahan natin dito yung ating sarili, lalo na yung income natin. Para pag dumating yung mga untoward incident, 'di ba? Madalas kapag nagkaroon tayo ng aksidente or untoward incident, ano mangyayari? Kahit ayaw mong gumastos, kahit wala kang pera, mapapagastos ka talaga. So, yun ang pinoprotektahan natin. Kaya lamang pag naka-Cell Pro ka, lamang kapag naka-OVI ka. Kasi bakit? Protected ka na, pwede ka bang kumita. Alright, so ito yung coverage natin, kabayan. Ano ba yan? Remind ko lang, ito ay accident-related. Kasi maraming klase ng coverages. Maraming klase ng insurance. Merong life insurance, merong health insurance, merong accident insurance, at mayroong Boreal. Ano yun? Kadalasan, ang alam natin ay St. Peter. Okay, so eto naman, ang OVI ay accident-related. Kasi maraming tao ang hindi kayang i-afford yung health and life insurance. Kasi bakit? Mayroon yun monthly. Okay, tayo wala. Okay? One-time payment. Hindi mo kailangan magbayad buwan-buwan. Isang beses ka lang magbabayad, isang buong taon, covered ka na. Okay? 1 year na yan. O, di ba? Ang ganda? Kasi wala kang sakit sa ulo. Ang malupit dyan, ang laki ng coverage. Right? So, ano ba yan? Ito yung ating bronze. Okay? Yung bronze po natin, kabayan, ay coverage niyan is 500,000. Grabe, no? 500,000. Samantalang, magkano lang ba yan? 3,150. Imagine mo, sa 3,150, isang buong taon na. Sa mga insurance yan sa labas, yung 3,150 na yan, isang buwan lang yan. Buwan-buwan, magbabayad ka ng 3,000 to 5,000. Depende pa yan sa coverage na kukunin mo. Tama, sa atin, 3,150, parang lumalabas 9 pesos lang or 8 pesos per day. Covered ka na sa buong taon. Tama? So ngayon, eto naman, platinum. Platinum, magkano ba yan? Ang coverage natin dyan, it's 1 million. Grabe, 1 million yung coverage mo. Naka-platinum ka. Magkano lang yan? 4,750. Ano man ang mangyari sa'yo, ano man ang mangyari doon sa tao na matutulungan natin, diba? Covered na sila, or tayo, pamilya natin, kaibigan natin, mga mahal natin sa buhay, ng 1 million sa halagang 4,750. Alam mo, yung 4,750, hindi tayo kayang ilabas niyan sa ospital. Tama? Pero because of 4,750 na yan, marami tayong masasalbang mga pera na magagastos sa hinaharap. Tama ba? Ang maganda kasi nito, ito yung bagay na masasandalan mo sa oras ng pangangailangan. Okay? Yung 4,750 na yan, kabayan, pinangiinom lang natin yan sa Pinas, pinanglilibre natin sa mga kaibigan natin. Tama ba? O, baka nga hindi lang 4,000 ang gagastusin mo pag umuwi ka sa Pinas tapos niyaya ka ng mga kaibigan mo, kamag-anak mo para mag-gimmick. Tama ba? Mag-party-party, kulang yan. Pero dahil dito sa 4,750 na to, malaking pera sa bulsa mo ang masisave natin. Alright? So, kabayan bronze, ano naman ito? Ito ay coverage niyan is 500,000 plus may benefit ka pa valued up to 1 million. Alright? And magkano yan? That's 8,950. Okay? Mas mahal pa yung cellphone mo. Okay? So ano yan? Kabayan Platinum. Ito naman, Kabayan Platinum, ang benefit value niyan is 1 million coverage sa aksidente at 1 million coverage valued up to 1 million ulit sa repatriation care. Okay? So that's 10,500 lang naman. Okay? So, ano ba yung repat care? Ito kasi, ang repatriation care po ay binibigay po yan doon sa mga kababayan natin, Pilipinas man or nasa ibang bansa,
na kung sakali ay nabinawian ng buhay, any kind of deaths, ulitin ko po ang ating accident insurance is accident related. Pero, yung ating repatriation care is any kind of death. Malinaw po Paano yan? Paano i-avail yan? Basta, mako-cover ka nito, basta 125 kilometers from the place of death to place of internment. Halimbawa, yung ating insurer ay taga Davao, tapos binawian ng buhay sa Maynila. Siyempre, malayo, di ba? So, sagot ng company natin yung pagpapauwi ng labi. Kung sakaling nasa ibang bansa naman, namatay doon o nawalan ng buhay doon o na-aksidente ron sa ibang bansa, sagot ng company natin yung pagpapawi ng labi. Door to door, hanggang doon sa bahay nila. So, kasi di ba kalimitan naman, kapag ka OFW ang namumblema dyan, although sagot naman ng OWA yan, pero pahirapan. Diba? Marami na tayong kwentong nare-receive na ganyan na pahirapan ang pamilya ang namumblema kung paano iuwi yung mahal nila sa buhay. Okay? So, ulitin ko po basta 125 kilometers from the place of death to place of internment. Okay? Paano yan, coach? Kung 124 lang, edi iurong mo ng konti ng isang kilometro. Joke lang. Basta 125. Okay? 125 kilometers. Yan po yung policy. Okay? Pero, syempre, merong tinatawag na constability. Okay? Pwede mo yung i-contest. Pwede mo pa rin ipasa kahit na medyo... Kasi, alam mo, yung company natin, yung Stronghold is very considerate naman. Okay? Mabait naman yan sila. Okay? Pangalawa, insurer doesn't acquire the said illness. Kasi pwedeng nawala yan dahil sa sakit. Diba? Provided po, meron tinatawag na contestability period na 90 days. Kailangan covered muna siya ng 90 days bago yun nangyari yung aksidente or bago namatay yung insurer natin. Maliwanag po. Kasi halimbawa, yung sa accident-related cases kasi natin, upon encoding, diba? Upon receiving yung policy, covered agad yon. Yung dito naman sa repatriation care, dapat 90 days muna siyang covered. Kasi pwede kasing doktorin to ng iba Halimbawa, meron ng taning sa buhay. Diba? Iniwasan din kasi ng company yon. May taning na sa buhay, ini-insured. Kinabukasan, namatay. Lugi naman yung company sa ganun. Tama ba? So, ang goal kasi ng ating company is makatulong, hindi para obusuhin ng iba. Tama? So, next. Ayan. Ano ba yung mga inclusion nito? Ito yung inclusion natin. So, medical reimbursement. Ano yung medical reimbursement natin? Magkano yan? Sa bronze, grabe, tumataginting na 100,000. Pero syempre naman, wala naman sigurong may gustong kunin to. Tama ba? Kahit ako, ayoko niyan. Pero mas maganda nga, sabi ko kanina, may peace of mind ka. Tama? So, 100,000 yan. Sa platinum is 200,000. Alam nyo, sa dinami-dami ng mga insurance dyan sa labas, marami ka dyan makikita na kasing presyo natin. Pero wala ka makikita na kasing laki natin ng reimbursement. Bakit? Sa lahat ng mga accident insurance kabayan, ang nama-maximize natin dyan is yung medical reimbursement. Kahit tingnan mo sa records. According to records, ang pinakamalaki na babayaran natin ng reimbursement is accident na hindi naman namamatay. Hindi na kasi lahat ng na-aksidente namamatay agad Tama? Paano kung minor lang, nakagat lang ng aso, nabanlian ng mainit na tubig, parang nakaraan. Diba? May nag-avail sa amin. Seaman, asawa ng seaman, namasyal lang sila sa Europe, tapos nabuhusan ng mainit na tubig. Sa halagang 3,150 pesos, na-covered yung misis niya. O, di magkano yung nakuha? 34,000. Ang laki! Tama ba? Sa halagang 3,000 mo, tapos 34,000 yung na-save mo dahil nabuhusan lang ng mainit na tubig. Okay? Sa platinum is 200,000. Okay? Up to 100 and up to 200,000. Paano yan kapag ang ginastos ko is 50,000 lang? O edi, ibabalik ba sa akin yung 100 or 200,000? Ang ibabalik sa'yo, 50,000. Kaya reimbursement. Lahat ng ginastos mo, basta accident-related, ibabalik sa'yo ng company yan. Okay? Maliwanag tayo doon. What if 150 yung ginastos ko? Or 350 ang ginastos ko? Magkano babalik sa akin ng company? Kapag naka-bronze ka, automatic 100,000. Kapag naka-platinum ka naman, is 200,000. Malaking savings pa rin. Tama ba? Malaki pa rin yung masisave mo doon sa pera na mawawala sa'yo. Alright? So, daily cash assistance. Ito pa napakaganda dyan. Kapag sa Pilipinas na aksidente, automatic yan. Walang trabaho, walang sweldo. Tama? Kasi no work, no pay. Pero ito yung maganda. Ang good news, kasi sagot ka ng OBI. Tama ba? Sagot ka ng OBI for 10 days maximum. Kasi bibigyan ka naman ng prescription ng doktor na sabihin sa'yo, magpahinga ka ng 7 days. Pag sinabing 7 days, 7 days lang yung babayaran sa'yo. Pag ginawa ng doktor na 10 days, di 10 days, bayad ka ng magkano?
Sa bronze, 1,000 pesos per day. So kung 10 days kang pinagpahinga ng doktor, that's 10,000 pesos. Paano kung sa platinum? That's 20,000. Tama ba? Magkano lang yung ano mo? Magkano lang yung binayad mo diyan? 3,150 at saka 4,750. Tama? Malaki yung babalik sa'yo. Plus, makakatipid ka, makakasave ka ng malaking pera. Okay? So, personal accident coverage naman, eto talaga, pag naka-bronze ka, aksidente, automatic. Pagka-aksidente, yung insurance natin, namatay, automatic 500,000 yan. Pagka-platinum, automatic 1 million pesos yan. Okay? So, total permanent disability naman, ito yung mga na-aksidente, hindi naman namatay. Naputulan ng kamay, naputulan ng paa, nabulag, o ano man na nangyari sa kanya, nagiging cause para hindi na siya makapagtrabaho. Magkano naman yan? 500,000 pa rin sa bronze and 1 million naman sa platinum. Okay? So, unprovoked murder and assault. Okay, ito naman yung pinatay at pinagtangkaang patayin. Okay, lilinawin ko ha. Pinatay po ito. Hindi po kasama rito yung nagpakamatay. Okay, magkano ba yan? Sa bronze is 125,000 and sa platinum natin is 250,000 pesos. Okay? So, burial assistance natin, this is 25,000 up to 25,000. Sa platinum naman is up to 50,000. So, lilinawin ko lang din dito kasi sa burial assistance, magkaiba po yung funeral expense. Magkaiba po yung burial expense at saka funeral expense. Hindi po ito sa pangkape-kape. Ito po ay sa paglilibing. 'Di ba? Merong iba yung gastos mo sa paglamay, iba yung gastos mo sa libing. Tama? So ito naman ay burial assistance. Sa paglilibing naman po ito. Okay? So, ito yung kabayan ng kailangan natin. Details needed. Ano yan? Yung mga i-insured natin, yung mga kliyente natin, ang kailangan lang dyan, syempre yung mga personal details kagaya ng first name, middle name, last name, birth date, complete address. Complete address. O, pasensya, Bisaya. Complete address, zip code or postal code, contact number, email address. So siguraduhin po natin na yung email address na ilalagay natin dyan is active. Kasi pag hindi active, hindi mo ma-receive or ng client natin yung kanilang COI or Certificate of Insurance or yung policy. Hindi nila ma-receive. Okay? So kailangan yan active. Kaya bago po i-send yung details, i-test muna or i-check muna, i-double check muna na active ang email address. Okay? So, beneficiary details, first name, okay, middle name, last name, birth date, contact number, and yung relationship. Yung relationship po, kung anak yan, okay, anak mo ba yan, asawa, kapatid, pinsan, ilalagay niyo yan. Alright? So, next, how to register online. Pwede kasing online, pwede naman ding offline. Okay? Or face-to-face. Eto, yung ano natin. So, kung online, you can get your coverage through online purchase. Pwedeng, ito yung ating website, shop.orbisvictus.com. Okay, yan lang yung isi-search ninyo sa inyong search engine or dyan sa inyong Chrome or Google. Okay? So, kapag nagbayad kayo, pwedeng yung mode of payment natin is credit card. Pwedeng easy wallet kung member ka at may laman ang yung DTS or VTS or DTC. Or Bibo. Ano yung Bibo? Bago to, no? So, yung Bibo apps po ay sariling atin yan. Kung wala ka pa yan, pwede nyo yan i-download sa mga Play Store po ninyo. Okay? So, tingnan mo na lang yung Play Store mo at makipag-ugnayan ka sa sponsor mo. Paano ka mag-register dyan sa Bibo. Okay? So, pwede ka rin mag-register. You can get your coverage from your DTC or Distributor Tracking Center or VTS, Virtual Tracking Store. Okay? So, anong gagawin mo para pumunta doon? Pag login mo, okay, lalabas yung pangalan mo dyan. Punta ka doon sa dashboard. Ayan, makikita mo. Go to your dashboard. Click mo yung available coverage. Ayan, makikita mo dyan. Tapos, click mo yung email activation. Ayan. Ilagay mo lahat ng details. Ano ba yung mayroong kailangan dyan? Full name, yung email address, okay, at yung contact number mo. Okay? Yung insurer name. Halimbawa, Camilo Salvador, ako yung magkiklik nito. Tapos ang insured ko ay si Richard Gomez. O mga ganun, di ba? O pangalan ni Richard sa taas, email address ko, and contact number ko naman. Okay? So kapag ka sinend mo yung activation, ayan, click send activation. After nyan, lalabas sa email address mo. Okay? Kung email address mo yung ginamit or kung email address nung taong pinagpadalhan mo nito. Ito yung lalabas. Alright?
kung hindi ganito itsura nung lalabas doon sa email address, pwedeng ganito. O huwag kang matakot, hindi spam yan ha. Hindi yan scam. Okay? So ang gagawin mo dyan, i-click mo lang yan. Okay? Just click the message. Ito yung susunod na lalabas. Yan, kulay-pula, di ba? Parang nakakatakot naman i-click. So gagawin mo dyan, click lock safe. Ayan, ibig sabihin safe siya. So ang mangyari niyan, ito na ngayon yung lalabas. Yan, pag lumabas ito sa screen mo, may nakalagay dyan sa ilalim, click activate now. Pag click mo yung activate now, eto na yung form na lalabas. Makikita mo dyan. So, pifill upan mo ulit yan. Yung insured details. Set your address. Input mo lahat yan. Yung diniscuss ko kanina na mga details na kailangan natin. Tapos, for the code naman, halimbawa kapag click mo yung activate, automatic lalabas dito yung tinatawag na activation code. Pero pag manual mo siyang in-input, automatic, manual mo rin siyang isusulat dito. Okay? So, kung paano yan, magpapa-assist na lang tayo sa mga sponsor po natin para hindi ka maligaw. Okay? So, para hindi ka maligaw. Ayan. Pero huwag ka matakot. Okay lang magkamali dyan kasi hindi rin naman papasok pag mali yung pinasok mong code dyan. Alright? So, next, click mo yung next step. O, ano yung kasunod niyan? Eto na. O, make sure na bago mo i-click yung submit, okay? Bago mo i-click ang submit, na-review mo lahat ng details. Kasi pag nagkaroon dyan ng mali, pangalan, apelyido, birthday, lahat yan. Kasi lahat ng nakalagay dyan is very important. Kasi in case of claims, na kailangan mo nang mag-claim, hahanapin yan yung mga details na yan. So, dapat kung ano nakalagay sa ID, yan din yung nakalagay na details dyan. Lalo na yung email address. Okay, maliwanag tayo? So, pag click mo ng submit, automatic, eto yung lalabas. Congratulations! Ayan, registered ka na. O, covered ka na. So, anong tanong? Pagka na-covered ka na ba, pwede ka na maglamyerda? Hindi naman. Kailangan mo pa rin mag-ingat. Tama ba? Hindi pwedeng dahil meron ka nito, bahala na. Hindi naman gano'n. Kasi wala naman taong gustong maaksidente. Tama? At walang gustong mag-claim yan. Pero sabi nga kanina, mas maganda na meron ka nito kahit hindi mo kailangan, kaysa naman kailangan mo pero wala ka nito. Lamang pa rin yung may peace of mind. Tama? So, next. Ito naman. Siyempre, paano naman mag-claim? So, ito yung mga requirements natin pag nag-claim tayo. Number 1, so kailangan mo dyan siyempre yung full name yung insurance natin ha. Full name, policy number or numbers. Bakit may S? Siyempre kasi tayo po ay covered up to 3 million. Oh, yun ang good news. Up to 3 million. Bawat individual covered ng 3 million. So halimbawa, allowed tayo rito mag-encode sa pangalan natin or yung isang kliyente natin gusto niya maximum yung kanyang Seal Pro o Max Seal yung tawag natin. Pwede siyang bumili ng 6 na bronze or 3 platinum. Kaya magkakahiwalay ng policy number yon. Kaya number or numbers. Okay? So, policy coverage. Meron yan doon sa email. Kaya kailangan talaga pagka-registered, kunin ka agad doon sa email para hindi matabunan. Pwedeng i-download, pwedeng i-screenshot. Okay? Tapos, current location, kung nasaan, occupation, anong trabaho, date of incident, time of accident, nature of accident. Kailangan po yung mga details na yan. And initial requirement, ito yung original copies are required. Pero don't worry, kasi hindi mo naman isi-send yan dito sa office. Pipicturan mo lang yung original receipt or lahat ng requirements. Original. Pipicturan. At isi-send po yan sa ating Viber hotline. Okay, so ngayon, ito yung mga kailangan or mga requirements sa medical reimbursement. Number 1, police investigation report kapag vehicular or barangay report. Pwede na. Detailed incident report that answers what, when, where, why, how, and exact time kapag hindi naman vehicular or in short, pwedeng minor accident. Okay, pag major accident, kailangan ng police report or barangay report. Pero pag hindi naman major, kailangan lang dyan ay written report na kung saan ang gagawa niyan ay ikaw mismo na na-aksidente. Kasi maliban na lang kung dalawang kamay mo putol, hindi na minor yon, major na yon. Kasi bakit? Ano na yon disablement na yon. Pero kung kaya pa magsulat, okay, ikaw ang magsusulat, ikaw ang pipirma. Ikukwento mo lang paano nangyari. So sasagutin mo lang tong mga mga tanong na yan. What? Paano nangyari? When? Kailan? Where? Saan? Why? Bakit nangyari? Okay? How? Paano nangyari? At yung oras. Halimbawa, nakagat ng aso. O bakit ka ba nakagat ng aso? Paano ka nakagat ng aso? Baka nilalaro mo yung aso. Baka napakan mo yung buntot. So, ikukwento mo lang yon. Okay?
Kapag halimbawa naman, na hospital ka, kailangan lang po dyan is yung doctor prescriptions. Okay? Pangatlo, official receipt from hospital, clinic, doctors. Okay? Kapag bumili ka naman ng mga gamot sa butika or sa drugstore, kailangan mo lang dyan is yung tinatawag na sales invoice. Kapag bumili ka kasi sa mga butika ngayon, ang ibibigay sa'yo dyan is yung tawag dito, yung digital, okay, electronic receipt. Yun ang ibibigay nila. Ang problema doon is nabubura yun. So, balik ka sa cashier, sabihin mo, pa-issue ng sales invoice or manual sales invoice. Yun ang term doon, manual sales invoice. Isusulat kamay kasi nila yon. Hindi yun naka-type written, sulat kamay yun. At yun hindi nabubura. And medical certificate for number 4. And number 5, any government valid ID of insured. Okay? Actually, dalawa yan. 2 valid IDs yan. Kapag vehicular, kailangan ng driver license at saka ORCR. Kasi baka mamaya nag-drive ka ng sasakyan, wala kang lisensya. O kaya nagda-drive ka, may lisensya ka, pero yung sasakyan, expired pala yung ORCR. Okay? So, yun yung mga titingnan kasi ng stronghold. And number 6, statement of account from hospital. Kung na-hospital ka lang ha, pero pag hindi naman, di mo to kailangan. Medical abstract kapag applicable. Automatic kasi kapag na-hospital ka, merong medical abstract yan. Attending physician, report from a form if mayroong operation. Okay? So, ito naman ay case-to-case basis lang yan. Hindi mo naman lahat kailangan yan i-provide. Okay? Yung kailangan mo lang. Actually, parang 4 nga lang kapag may aksidente, okay? 2 valid ID, yung prescription, tapos yung gamot, mga reseta, at yung written report mo. 4 lang, di ba? Pagka minor. Pero pagka major, depende kung ano yung applicable dito. Yun ang ibibigay mo. At i-assist naman tayo ng ating Viber hotline. Napakabait nila at sobrang accommodating naman. Ang dami na namin mga cases na hinandle na nakapag-reimburse sila. Okay? So next, ito naman sa disablement naman, ito permanent disablement naman or total and partial. Okay? Ang kailangan mo lang dito dalawa lang. ENT Specialist Certification in case of loss of sight. Ibig sabihin, nabulag. Medical Specialist Certification on medical physical condition of the member. Okay, ibig sabihin, naputulan siguro ng paa yan, naputulan ng kamay, mga ganyan. So, kailangan lang po yun ng Medical Specialist Certification. Okay, maliwanag tayo. Next, accidental death, unprovoked murder and assault. Ano ang kailangan? Eto, isa-isay natin. Number 1, birth certificate of the member. Death certificate of authenticated copy. Proof of relationship of beneficiaries. Ibig sabihin kasi kung sakaling nangyari na ito, accidental death na to or murder and assault, wala na yung insurance nito. So ang magki-claim nito yung beneficiary na. So kailangan dyan number 3, yung proof of relationship. Na kamag-anak mo ba yan, anak mo ba yan, tatay mo ba yan, basta makikita dyan. Kung may asawa, marriage certificate of the beneficiary. Halimbawa, ang insurer is yung asawa, lalaki. Ang magki-claim yung babae. Okay? So, kailangan niya ng certificate of marriage. Pagka hindi kasal, kailangan lang po dyan yung barangay certificate na live-in sila. Okay? Birth certificate of beneficiary, authenticated copy. Baptismal in absence of birth certificate. Okay? So, yung birth certificate natin, authenticated copy, ibig sabihin po, galing pong PSA yan. Okay? PSA yan. Incident report, police investigation report kapag vehicular, or barangay report. Pwede nyo i-screenshot ito. Pwede mo i-screenshot ito kabayan. Okay, sulat mo dyan sa notes mo. Okay? So, for claims, ito lang. Paano makukuha? Nandito ako sa ibang bansa. Paano ko makukuha? Malayo ako sa office. Okay? Kung meron kang savings, pwedeng bank deposit. Okay? Yung cheque mo, i-deposito dyan sa banko mo. Kahit na saan ka. Okay? Or, pwede sa Bibo. Okay? Doon, pwedeng i-reimburse or pwedeng ipasa sa Bibo apps mo. Kaya kung wala ka pang Bibo apps, mag-download ka na. Okay? Kasi automatic naman, pag member ka, meron kang user ID number. Okay? So, yun ang gagamitin mo dyan. Mag-assist ka na lang doon sa sponsor mo. Okay? So, next natin is yung remittance. Pwedeng remittance. Kunyari, wala ka talagang bangko, wala ka pang Bibo. I-reimburse na or ibibigay na yung pera mo. Okay? So, pwede mo piliin yung remittance. Or, pwede mong puntahan mismo sa office, over the counter. Naka-cheque siya. Okay? So, nakikita nyo sa mga post ng mga partners natin, naka-cheque. Okay? So, may pang-testimony tayo. Okay? To submit your requirements, grabe, sobrang dali. Alam nyo, kung sa traditional insurance, kailangan mo pa mag-fill up ng sandamakmak na mga papel
At kahit pilay-pilay ka pa, pupunta ka pa ng opisina nila para mag-claim. Dito, grabe, sobrang ganda. Ang dami naming in-assist dito. I-report mo lang sa Viber natin. Ayan yung customer Viber natin. OVI Customer Service. Okay? Pakisave ito sa phone mo. At ang maganda dyan, kahit ano yung tanong mo, pwede mo silang tanungin. Basta about OVI. Pwede mo silang direct na tanungin dyan. Okay? Baka meron pa akong hindi nabanggit. Meron ka mga tanong. Okay? Pwede mo dyan itanong directly para yung sagot direkta sa kanila. Tama? Okay. Huwag ka mahiya dyan kasi trabaho talaga ng mga customer service natin. Tanungin lahat ng mga possible question na niisip mo ngayon. Okay? Aliwanag? Alright. So, to be more effective, digital retailer, ito ang kailangan mong gawin. Read your policy. Tama? Mahirap magbenta ng isang bagay o mahirap mag-offer ng isang bagay kung hindi mo to alam. Kailangan alam mo to. Alright? So, kung natuto ka ngayon, marami kang natutunan, ito yung kailangan mong gawin. And I'm sure naman marami kang natutunan. Tama ba? So, kung natuto ka at meron ka natutunan sa akin, ito yung gagawin mo. So, kung nag-take note ka, picturean mo yan. At, pangalawa, reaction video. What you have learned dito sa mga diniscuss ko sa'yo. At, isend mo yan sa personal coach mo. Kung sino man yung nagme-mentor sa'yo. Para ma-monitor niya kung ano na yung nangyari sa training mo. May natutunan ka ba? Or baka meron ka pang mga katanungan na hindi ko pa nasagot or hindi ko na-discuss dito. Pwede mo rin yan itanong sa kanya or direkta sa Viber hotline natin. And with that, once again, this is Coach Camilo Salvador. See you sa Level 4 and Level 5 training natin. Congratulations in advance and God bless!